Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa lumang bubong ng wasak na bahay na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Sa loob, isang batang lalaki na may suot na dilaw na t-shirt at likod na may dalang lumang bag ay nakatayo sa harap ng bukas na pinto. Tinitingnan ang tanglaw ng apoy na umiinit sa loob ng silid. Walang ibang tunog kundi ang kaluskos ng ulan at ang himig ng pagkasunog ng kahoy sa apoy. Sa kabila ng init na hatid ng ningas, mayroon pa ring lamig na bumabalot sa kanyang dibdib, ang lamig ng pag-iisa, ng kawalan, ng lungkot na hindi niya kayang ipahayag sa sinuman. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng mga bagong simula, mangyaring mag-iwan ng like, comment, at mag-subscribe sa channel na ito upang ipalaganap natin ang mga kwentong nagbibigay ng liwanag sa dilim. Si Andoy ay 13 taong gulang nang mawala ang kanyang ina. Walang sakit na naramdaman noon. Walang pagbabago sa kanyang katawan, isang araw lamang ay tulog na hindi na nagising. Ang mga doktor ay nagsabi na natural causes daw. Pero para kay Andoy, walang natural sa pakiramdam ng pagkawala ng tanging taong nag-alaga sa kanya mula nang ipanganak siya. Ang kanyang ama ay matagal nang umalis, naglaho nang siya ay sanggol pa lamang. Kaya ang ina niya ang naging lahat, nanay, tatay, kaibigan, tagapayo. At ang tanging dahilan kung bakit siya may dahilan pang bumangon tuwing umaga. Matapos ang libing, walang kahit sino sa mga kamag-anak ng kanyang ina ang nag-alok na alagaan siya. Wala siyang lolo o lola na nabubuhay pa. Ang mga tiyahin at tiyuhin ay may sariling pamilya na. At ang totoo, hindi naman sila malapit sa kanyang ina. Kaya nang maiwanan siyang mag-isa, walang ibang nagawa si Andoy kundi ang bumalik sa dating bahay nila, isang lumang kubo na gawa sa kahoy at pawid, nakatayo sa tabi ng gubat, malayo sa bayan. Hindi ito angko para sa bata, lalo na mag-isa, pero wala siyang ibang mapuntahan. Doon siya lumaki, doon ang mga alaala ng kanyang ina, at doon niya naramdaman na kahit papaano, hindi pa siya ganap na nag-iisa. Ang bahay ay halos gumuguho na. Ang bubong ay may mga butas na tumutulok kapag umuulan, ang sahig ay nabubulok na, at sa ilang parte ay kailangan niyang mag-ingat na huwag matapakan ang mga bahagi na baka bumagsak. Ang mga haligi ay naguunat na, parang anumang oras ay maaaring bumagsak ang buong istruktura. Pero mayroon itong apoy sa loob, isang simpleng apoyan na ginawa ng kanyang ina noon pa man, at doon siya kumuha ng kaunting init tuwing gabi. Meron ding isang lumang silya, isang mesa na baliko na, at ilang lumang kumot na amoy alikabok pero sapat na upang makatulog. Araw-araw ginagawa ni Andoy ang lahat upang mabuhay. Pumupunta siya sa bayan, humihiling ng tulong sa mga tindahan, nangongolekta ng mga tapon na bote at lata na maaaring ibenta. Minsan ay tumutulong siya sa mga magsasaka kapalit ng kaunting pagkain o ilang piso. Hindi madali ang buhay. Minsan ay hindi siya nakakakain ng maayos sa loob ng 2 araw. Minsan naman ay may mga mabubuting tao na nagbibigay sa kanya ng tirang ulam o tinapay, pero mga ito ay bihira. Karamihan ng mga tao ay abala sa sariling buhay at sa paningin nila, si Andoy ay isa lamang batang palaboy na walang kinabukasan. Sa gabi, bumabalik siya sa wasak na bahay at nagsisindi ng apoy. Ang tanglaw nito ay siyang tanging liwanag na mayroon siya. Nakaupo siya sa sahig, nakaharap sa apoy, at inaalala ang mga araw na kasama niya ang kanyang ina. Naalala niya kung paano ito tumatawa habang nagluluto, kung paano nito kinakanta ang mga lumang awit habang naglalaba, kung paano nito hahagkan ang kanyang noo tuwing sasabihin na mahal niya siya. Lahat ng iyon ay parang panaginip na lamang ngayon, isang alaala na hindi na maaaring balikan pa. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi sa puso ni Andoy na naniniwala pa rin na may mangyayaring maganda. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang pag-asang iyon o bakit hindi niya kayang bitawan ang paniniwala na darating ang araw na magiging maayos din ang lahat. Marahil dahil yan ang itinuro ng kanyang ina na kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kailanman sumuko. Na may dahilan ang lahat ng nangyayari at sa tamang panahon, darating din ang liwanag. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa bayan, may nakita siyang lumang truck na nakaparada sa tabi ng daan.
May ilang lalaki na bumababa mula dito, 2 matanda at 1 babae. Ang mga ito ay tila mga manlalakbay o turista na napadaan lamang. Isa sa mga lalaki ay may hawak na mapa at tila nag-uusap tungkol sa direksyon. Hindi naman sila napansin si Andoy na naglalakad sa gilid, pero napansin niya sila. May kakaiba sa kanila, hindi sila mukhang mga tagabayan, at ang kanilang mga damit ay linis at maayos. Nang malapit na siyang makarating sa bahay, bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa likuran. Lumingon siya at nakita ang isa sa mga lalaking iyon ang mas matanda. May kulay abong buhok at may maamong mukha. Ang laki ay tumikhim at ngumiti ng mahina. "Excuse me, iho," tanong ng lalaki sa wikang Tagalog na may halong punto. "Alam mo ba kung saan kami makakakita ng lugar na pwedeng matuluyan? May alam ka bang bahay or inn dito sa paligid?" Napatigil si Andoy. Hindi siya sanay na kausapin ng mga estranghero. Nag-atubili siya, ngunit sa huli ay umiling wala po. Sagot niya ng mahina, "Malayo pa po ang bayan kung saan may mga inn. Dito po sa bahagi na ito wala pong nakatira kundi ako." Ang lalaki ay napakunot ng noo at tumingin sa paligid. Nakita niya ang wasak na bahay sa likuran ni Andoy at mukhang nagulat. "Doon ka ba nakatira?" Tanong nito halos hindi makapaniwala. Tumango si Andoy, medyo nahihiya. "Opo," sagot niya. Ang lalaki ay tila nag-isip ng malalim, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga kasama. Nagkausap sila ng ilang sandali, at pagkatapos ay lumapit muli ang lalaki kay Andoy. Kasama niya ngayon ang babae at ang isa pang lalaki. "Iho, ito si Clara, ang aking misis," sabi ng lalaki. "At ito si Diego, ang aming kaibigan. Kami mga galing sa Maynila at nag-donate kami ng mga gamit sa mga komunidad. Nakita namin ang kalagayan mo. Maaari ba kaming magtanong nasaan ang mga magulang mo?" Naramdaman ni Andoy ang pagkirot sa dibdib. "Namatay na po ang nanay ko," sagot niya ng tahimik. "Wala na rin po akong alam sa tatay ko." Ang mukha ni Clara ay nagiba. Lumapit ito kay Andoy at lumuhod upang pantayan ang kanyang taas. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-unawa. "Kailan namatay ang nanay mo, anak?" Tanong nito ng malumanay. "Mga 3 buwan na po," sagot ni Andoy. "At wala kang ibang kasama? Wala nag-aalaga sa iyo?" Umiling si Andoy. "Nag-iisa lang po ako." Ang 3 matatanda ay nagkatinginan. Mayroon silang tahimik na pag-uusap na hindi na kailangan ng salita. Pagkatapos ay muling lumapit si Clara kay Andoy. "Makinig ka," sabi nito ng dahan-dahan. "Alam kong hindi mo kami kilala at baka nakakatakot para sa iyo na magtiwala sa mga estranghero. Pero hindi kami makakaalis dito nang may alam na mag-isa kang bata sa ganitong kalagayan. Gusto naming tulungan ka. Handa ka bang pumunta sa amin? Kahit pansamantala upang makakain ka ng maayos at magkaroon ng maayos na tulugan." Napamaang si Andoy. Hindi niya inasahan ang alok na ito. Sa loob ng 3 buwan, walang sino mang nag-alok ng tulong sa kanya na tulad nito. Pero sa kabila ng pagtataka, may bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Paano kung hindi maganda ang intensyon ng mga ito? Paano kung may gusto silang gawin sa kanya? Pero nang tumingin siya sa mga mata ni Clara, nakita niya ang tunay na malasakit ang uri ng tingin na hindi maaaring pekein. Nag-isip siya ng ilang sandali, at sa wakas ay tumango siya ng dahan-dahan. Mula noon, ang buhay ni Andoy ay unti-unting nagbago. Dinala siya ni Clara at ng kanyang asawa na si Mang Ruben sa isang maliit na bahay na inuupahan nila sa bayan. Doon ay pinakain siya ng maayos, binigyan ng malinis na damit, at inilaan ng sariling higaan. Hindi sila mayaman, isa lamang silang simpleng mag-asawang walang sariling anak at gumagawa ng charity work sa iba't ibang lugar. Pero ang ginawa nila kay Andoy ay higit pa sa donasyon. Inampunan nila siya kahit walang legal na papel, kahit walang kapalit. Sa unang mga linggo, mahirap para kay Andoy na magtiwala ng lubusan. Nasanay siya sa pag-iisa, sa paghihirap, sa kawalan ng umaasa sa kanya. Pero unti-unti, sa pamamagitan ng maliit na mga gawa ang mainit na hapunan. Ang tanong kung kumusta ang kanyang araw, ang yakap ni Clara,
Bago matulog naramdaman niyang bumabalik ang init sa kanyang puso. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hapagkainan, nagtanong si Mang Ruben. Andoy, gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Mayroon kaming kakilala sa paaralan dito na maaaring tumulong. Natigilan si Andoy. Ilang buwan na siyang hindi nakaka-attend ng klase. Namamatay ang kanyang ina, tumigil na siya dahil walang pambayad at walang baon. Ngumiti siya ng mahina. Gusto ko po, sagot niya, pero baka po maging abala lang ako. Hindi ka abala, sagot ni Clara. Ikaw ay regalo sa amin, Andoy. Hindi ka nag-iisa. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Andoy na para siyang nabuhay muli. Ang wasak na bahay sa gubat, ang apoy na nag-iisa, ang mga gabing walang kumakain, lahat ng iyon ay parang lumayo na. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil natutunan niyang hindi na kailangan mag-isa. Dumaan ang mga buwan. At nag-umpisa ulit siyang pumasok sa paaralan. Nahirapan siya sa simula dahil marami siyang na-miss. Pero tumutulong si Mang Ruben tuwing gabi sa kanyang takdang aralin. Si Clara naman ay laging nag-aasikaso sa kanya, nagtitiyak na kumain siya ng tama at matulog ng sapat. Naramdaman niya ang pagmamahal na akala niya ay hindi na muling mararanasan. Isang araw, bumalik sila sa dati niyang bahay, ang wasak na kubo sa gubat. Gusto ni Andoy na kunin ang ilang gamit ng kanyang ina na naiwan niya noon. Nang makarating sila, nakita niyang mas lalo nang gumuho ang bahay. Ang bubong ay halos bumagsak na, at ang mga haligi ay lalo na nakabitin. Pero nang tingnan niya ang apuyan, nakita niya ang lumang lata, kung saan nagtago ang kanyang ina ng mga sulat, mga mensahe, na isinulat nito para sa kanya bago ito namatay. Binuksan niya ang lata at binasa ang mga liham. Bawat salita ay puno ng pag-ibig, ng payo, ng mga pangarap para sa kanya. Sa huling liham, nakalagay, "Mahal kong Andoy, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako. Pero huwag kang mag-alala. Ipinagdasal ko na lagi na may darating na magmamahal sa iyo, na mag-aalaga sa iyo at magtuturo sa iyong maging mabuting tao. Huwag kang titigil sa pag-asa. Mahal na mahal kita." Tumulo ang mga luha ni Andoy habang binabasa ang liham. Niyakap siya ni Clara at hinayaan siyang umiyak. At sa sandaling iyon, naintindihan niya na ang himala na nagsimula sa wasak na bahay na iyon ay hindi aksidente, ito ay sagot sa panalangin ng kanyang ina. Ngayon, 3 taon na ang nakalilipas. Si Andoy ay 16 na taong gulang na. Nag-aaral pa rin. At naninirahan pa rin kay Clara at Mang Ruben. Hindi legal na anak, pero para sa lahat ng mahalaga, sila na ang pamilya niya. Ang wasak na bahay sa gubat ay tuluyan ng naging alaala, hindi na bahay, kundi simbolo ng simula ng kanyang pagbangon. Natutunan niyang ang mga himala ay hindi laging dumadating sa maringal na paraan. Minsan, dumarating ito sa anyo ng mga taong handang tumigil, makinig, at mag-alaga. Minsan, ang himala ay simpleng pag-ibig na ibinibigay ng walang hinihinging kapalit. At sa buhay ni Andoy, iyon ang pinakamahalagang aral na kahit sa pinakamadilim na gabi, may apoy pa ring nag-aantay, may init pa ring darating, at may pag-asa pa ring susuungin.